Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kalibin natin. Breaking news, matindi to. Nagsalita na Sandro Marcos namutla sa matinding pasabog ni BP Sara. Nako, yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. At ito na nga mga kalibin natin, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako, ito may share po ako sa inyo, talagang magugulat po kayo, no? Dahil nung mga nakaraan, no? Ito palang si Katunying at si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan ay nagkaroon ng isang interview na kung saan itong si President Bongbong Marcos Jr. ay umamin. May inamin po siya mga kababayan at ito pakinggan po natin para hindi po nila makalimutan, lalong-lalo na itong si si Sandro Marcos mga kababayan, hindi niya makalimutan, no, yung naging statement, naging sagot, no, ni President Bongbong Marcos Jr. Baka nakakalimot sila eh. No, ito ipapaalala natin mga kababayan. Pakinggan po natin to. Isang tanong, pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanaw nyo ng utang na loob sa Pangulo, sa Presidente o sa pamahalaan na ito, ano po yun? Kung meron man, Well, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal. So yan mga kababayan, tinatanong po kung ano ang kung magpa-utang na loob niya sa dating Pangulong Duterte, no, mga kababayan. O sinagot niya sa personal or sa politika. No, ibig sabihin natulungan din siya in terms of politics and personal matters. So ito mga kababayan, sagot ni President Bongbong Marcos Jr. Personal. Ay, siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang So pinakamalaking nagawa mga kababayan, no? Pinakamalaking nagawa ni former President Duterte sa kanila, no? Ang pagpapalibing sa kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Oo, di ba? pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin pinaglaban yan eh. At ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa tinuturing nga namin kaibigan, at sinasabi gusto nilang gawin o papayag sila, si President Duterte lang talagang ang nanindigan dun sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya, nasa rules yan, dapat dapat malibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi habang sa kasaysayan ng pamilyang Marcos, di na namin makakalimutan yan. Sa kasaysayan ng pamilya Marcos, hindi nyo makakalimutan? Talaga ba? Ilang taon pa nga lang, magtatatlong taon pa lang, no? Nakalimutan mo na itong sinasabi mo ngayon. Nasaan yung sabi mong hindi ninyo makakalimutan? Matapos ipalibing ni former President Duterte ang ama ninyo, anong ginawa niya? Anong sinukli niyo sa kanya? Wala. Wala mga kababayan. Wala tayong nakitang mabuting sinukli. Masama, meron, pero mabuti. Nako, wala po tayong nakita mga kababayan. Tapos sasabihin po ni Sandro Marcos na, di ba? Parang hindi parang hindi mula sa puso yung pagsasalita nila, mga kababayan, no? Kaya hindi na tayo agad-agad naniniwala dito sa mga sinasabi ng mga Marcos. Mga sinungaling, totoo. Diba? O ito, sabihin yung sinungaling, hindi sinungaling. Paano yan? Malaki ang utang na loob, pero ganito ang ginagawa nila. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at ito. Pakinggan at bigyan natin ng reaction to. Ito, finally, may interview na po si Sandro Marcos. Pinapaliwanag niya kung bakit siya pumirma. No? Very personal pala. Grabe talaga tong pamilya na to. No?
personal lang ang dahilan, dinadamay ninyo ang buong Pilipinas, no? Pero yan nga po yun, no? Yung dinadahilan po ngayon ni Sandro Marcos. Yan po yung galing mismo sa panggigipit ng pinsan o panggigipit ng pamilya mismo ng mga Marcos dito kay BP Sara Duterte. Nagpaliwanag po. Nakita niyo po, siguro by this time, nakita niyo na po yung itsura ni Sandro, no? Si Sandro po ay ikumpara niyo po yung itsura ni Sandro Marcos sa itsura po ni Inday Sara. Grabe, ngayon ko lang nakita to si Charis na yung eye bags mas malaki pa sa mata. Grabe yung eye bags nito. Si BP Sara, no? Si BP Sara po, ang aura ni BP Sara fresh na fresh. Tignan niyo po si Sandro. Oh, nakita niyo po itsura. Alam niyo po, ang lamang ni Sandro sa kanya mga kapatid. Yung mga kapatid niya, kumpara sa kanya, gwapo eh. Kaya lang, dahil mas bata, hindi pa masyadong pumuporma. Ang lamang niya sa kapatid niya, yung talagang laging bihis eh. Ngayon ko lang po nakita na ganyan po. Lagi ko nakikita si Sandro Marcos na laging nakapostura, laging nakaayos, laging parang si Charis. Di ba? Ngayon ko lang po ito nakita na ganito. Na ibang-iba po. Pressure na pressure po sila. Okay. Ito po, first time ko nakita yung ganito itsura ni Sandro Marcos. Ikalawa, yung pagpapaliwanag niya po, ang revelasyon po rito, kinonsulta niya yung ama niya. So yung pasya niya na yan, may basbas po yan ng ama niya. Sa mga nagtataka po na si... Tama nga mga kabayan, no? Talagang niluloko tayo ng mga ito, no? Sabi niya nung una, walang kinalaman ng kanyang ama, no? Kasi mandato yan sa kanya ng Kongreso, no? Magpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Pero kinonsulta niya muna yung ama niya, di ba? Sinabi naman ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanya na gawin mo lang yung trabaho mo. So, ibig sabihin, mga kabayan, di ba? President Bongbong Marcos Jr. approved yung ginawa ng kanyang anak. Na which is nataliwas naman sa kanyang sinasabi. Ibig sabihin lang yan mga kabayan, tayo po ay niloloko. Niloloko sa bagay, noon pa man, di ba? Eto nga, di ba? Dito nga, former President Duterte, niloko nila eh. Presidente na yan, niloko pa nila. Even Vice President Sara Duterte, niloko pa nila. Vice President, mayor yun ng Davao noon. Niloko pa nila. Tayo pa kaya mga ordinaryong Pilipino, hindi lolokohin. Kaya yan mga kabayan. From now on, no? Wag na po tayong bumoto siguro, no? Na yung mga manggagamit, no? Kasi taong bayan po ang magsasuffer, no? Taong bayan po, tayong mga ordinaryong Pilipino po ang magsasuffer after nilang manalo. Iba na po yung kanilang mga gagawin sa kanilang mga pinapangako. Kaya vote wisely kung maaari lang, PDP laban tayo mga kabayan. Para naman makaisa tayo sa mga nangupak na to. Si BBM ba ay bakit parang hindi naman ginagalang sa kanyang mga pronouncement na ayaw niya sa impeachment? Ito po, kumonsulta. Kung talagang ayaw ng presidente sa impeachment, sasabihin niya, anak, nakakahiya naman. Presidente ko ng Pilipinas. Ako nagsabi na Totoo. ayaw ko sa impeachment, tapos ikaw pipirma ka. Di ba? Nakakahiya sa pamilya natin. Hagad sila lahat. No? Unlike si BP Sara na nakita niyo naman, very hindi ko lang alam yung term doon. Okay. Ikalawa po, pwede rin na yung wala po silang pakialam. Nasa culture po ng pamilya nila na walang pa blooming, fresh yan. Wala silang pakialam sa palabra de honor, no? Na magsasalita ako, presidente pa ako ng Pilipinas, sasabihin ko na ayaw ko sa impeachment, at the same time, etong anak ko humingi sa akin ng basbas, pinayagan ko kung wala sila yung kultura ng
yung salita ng ama. Wala silang isang salita talaga. Yun ang totoo, no? Walang isang salita. Hindi marunong tumupad sa mga pangako, sa mga sinasabi, no? At ang akala nila sa mga Pilipino, mga ob-ob, di ba? Wala naman talagang ganun eh. Simula nang maupo sila mga kaubayan, lahat po ng sinasabi nila, kabaliktaran po, di ba? Yung mga pangako nila, tupad ba? O hindi, di ba? Ibig sabihin, wala silang pakialam sa mga ordinaryong Pilipino. Saan ba sila may pakialam? O lagi natin naririnig, maganda ang ekonomiya ng ating bansa. Maganda kasi yung nagre-report at saka yung nire-report, yung mga upper class. Di ba? Hindi niyo naman binabalita itong mga ordinaryong Pilipino kung maganda bang ekonomiya ng Pilipinas. No, ang gumaganda lang ang ekonomiya ng Pilipinas, ang gumaganda lang ang buhay sa sinasabi niyong maganda ang ekonomiya sa Pilipinas, yung mga oligarchs. I don't know. Are you friends? No, nagtatanong lang kung magkaibigan ba kayo? Dahil sila lang po, kahit pabagsak ang Pilipinas, sila, no? Kasi, ina-assist ninyo para hindi sila malugi through this ayuda. Di ba? O, sige, ayuda namin to. Eto. Pera ha, ayuda. Para ipapambili ng mga ordinaryong Pilipino, no? Para itong mga hinayutok na mga negosyante maging stable pa rin. Kahit inflation tayo, stable pa rin sila. O, sino ang apektado? Itong mga ordinaryong Pilipino, yung mga manggagawa. Bakit? Hindi naman tumaas yung sweldo nila eh. Di ba? Oh. Grabe talaga itong mga manipulation ngayon, no? O yung salita ng bibitawan mo, dapat pangatawanan mo. Hindi lang po to simpleng hindi po to simpleng walang utang na loob eh. Dysfunctional po yung kanilang pagpananaw sa word of honor. Yung wala sila talagang palabra de honor. Iba po yun eh. Lahat po kahit mahirap po yung tao, pag nakipag-commit ka sa may sinabi ka, pangangatawanan mo yan. Maraming instances po na ako, personal. Alam niyo mga kaubayan, mas may word of honor pa nga yung mga mahihirap eh, no? Yung mga ordinaryong Pilipino kaysa po sa mga mayayaman, no? At mga oligarko. May word, totoo lang mga kaubayan, pumunta kayo sa bukid, di ba? Pag pumunta kayo doon, paghahandaan talaga kayo, hahandaan kayo, maghahanda sila para sa inyo, no? Parang respeto, no? May respeto sila sa inyo. Pero pumunta ka dito sa mga city, no? Dito sa mga hinayutak na ito, papipilahin ka pa, no? Nang napakahaba. So, kasi nga, no, gustong-gusto nilang gustong-gusto na mag-stay ka dyan sa lugar nila para maalala mo sila talaga eh. No, dyan sa pamimigay ng ayudang yan. Nako. Oo. Na nagkaroon ako ng missed opportunities dahil sa mga word of honor. Pero itong mga to presidente ng Pilipinas, wala lang sa kanila lahat, wala lang sa kanila. Biruin mo yun, tumalima sa'yo, Mr. President. Kaya yung mga Iglesia ni Cristo, gano'n na lang yung galit eh. Ewan ko lang pasensya na kayo kung inuunahan ko kayo. Kasi kung ako Iglesia ni Cristo, magagalit ako eh. Biruin nyo yun. Nagkunda kami ng malawakang rally, naggumastos yung aming mga miyembro. Pumunta kami sa para suportahan yung panawagan mo na wag na mag-impeachment dahil gulo lang yan. Wag na mag-impeachment dahil walang maidudulot yan. Ibig sabihin lang yan mga kabayan, nabudol din yung INC, no? Nabudol din nila. Dapat po talaga. Matapos mag-effort, no, ng peace rally, para suportahan po yung sinasabi niyang wag i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yun. Nauwi tuloy sa impeachment at anak niya pa mismo ang nanguna. O hindi ba yan Hindi ba yan insulto sa INC? Di ba? Hindi, inaano ko lang mga kabayan kasi, di ba?
yung rason naman ng INC, kaya sila nag-rally to support the administration na wag i-impeach si Vice President Sara Duterte kasi hindi makakatulong yung ganitong klaseng action, no? But then again, ganun pa rin nangyari at ang nanguna pa sa impeachment itong si Sandro Marcos, itong si Sandro Marcos pa, mga kababayan. Nako, mukhang bubulusok ito. Sana makakita po tayo ng part 2 ng rallying ito. But sa pagkakataong ito, mga kababayan, sana hindi lang po INC ang makita natin sa kalsada, but also other religion groups, no? Not for peace, but for this time, mga kababayan, is to impeach President Bongbong Marcos Jr. Alin kaya mauna? To impeach Vice President Sara Duterte or to impeach President Bongbong Marcos Jr., no? Naisip ko lang kung sino ang mauna. No? Baka mauna pa yung administrasyon, ha? Yan sa Pilipinas, huwag na mag-impeachment dahil watak-watak. Magkakawatak-watak lang. Tapos, tumalima yung buong Iglesia ni Cristo. Milyon na nagpunta sa Luneta, milyon ang mga sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tapos pamilya mo rin yung mga mangunguna. Pamilya mo rin yung mangunguna para isulong ang impeachment. Hindi ko talaga, kahit paulit-ulit ko itong sinasabi, hindi ko talaga makuha kung anong uri ng mga nilalang yung magsasabi ng ayaw ko sa impeachment. At the same time, gusto mo ba ang pumirma? Sige, pirma ka lang. So mga kabayan, isa lang pong ibig sabihin nito, huwag na magtiwala kailanman dito sa mga pagmumukhang ito. Yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po mga kabayan. Don't forget to like the video. Maraming salamat. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.